ang batikang election lawyer na si Attorney Romy Macalintal, yung si Vice President Sara Duterte daw, maaaring alam na ang mga kaalyado sa Senado bago pa man magsimula ang impeachment trial. Yan ang teorya ni Attorney Romulo Macalintal. O di siya na po magpaliwanag bakit ganyan ang iniisip at ang analisis ng batikang abogado. Attorney Romy Mac, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, ay ba't niya nasabi na alam na kaagad niya bago pa magsimula yung trial? Pakipaliwanag niya, Tony. Well, ang ibig ko naman sabihin, kapag magsisimula ng trial, pwede siya mag-file ng motion to dismiss on ground of lack of jurisdiction. Okay. Na kapag halimbawa, nagkaroon ng decision doon sa issue ng jurisdiction, kasi ang issue dyan, pwede bang itawid from 19th Congress to 20th Congress, di ba? Yan ang pinaka-issue dyan. Kapag kaya tumawid sa 20th Congress, so po pwede siya mag-file ng motion to dismiss immediately for lack of jurisdiction. Doon sa impeachment court. Ano mangyayari sa motion na yan, magdi-decide ngayon ang Senate Impeachment Court. Tama. At pag nag-decide yan sa kanyang motion to dismiss, malalaman na ni Sara kung ilan ang boto niya, kung ilan ang kakampi niya doon sa Senado. Kahit yun ay hindi mag-grant, kasi yan naman simple majority lamang ang kailangan para i-decide yung nasabing motion to dismiss. Kaya malalaman na niya kung meron siyang numero doon sa Senado. Ibig sabihin mo, Attorney, magkakalaman tayo ng kulay kasi ang lahat ng papabor sa motion o petisyon na ihahain ng Vice Presidente, alam na ito yung mga kakampi niya. Precisely, yun ang aking puntos dyan, Elvin. Kaya hindi na maaaring, kung halimbawa i-granting motion niya, hindi na matutuloy yung trial, tapos na kagad doon. Dahilan sa wala kang jurisdiction, nga magiging contention niya. At from that on, hindi natutuloy ang trial ng nasabing impeachment case. Sapagkat kapag nag-decide ang Senate Senate na ito ay walang jurisdiction sa nasabing kaso dahil sa ito ay hindi pwedeng itawid sa 20th Congress, kahit mo dalhin niya sa Korte Suprema, ay hindi na rin napapansinin ng Korte Suprema. Kasi na-dismiss na ng Senate impeachment. Yes, tama na. Political question yan Oo, nag-gets ko na yung ibig niya sabihin. Kaya hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Ibig sabihin, ganun lang pala kasimple yun. Kung titingnan mo, pwedeng gamiting estratehiya ng Vice President. At most likely, gagamitin niya. Yun ang nakikita kong pinakamagaling strategy dyan. Kaysa sa malaman para aalamin mo pa ano ba mangyayari, magkakaroon pa kayo ng trial. Pag nag-trial yan, napakatagal yan. Hindi mo malaman ngayon kung sino yung pwedeng tawagan o hindi tawagan ng mga pinauukulan. Kasi political yan Opo. So, antemano, pag open pa lamang ng trial, pwede na agad siya mag-file ng motion to dismiss. Yan naman ay hindi pinagbabawalan. Opo. At yan ay pwedeng decision ng kagad ng majority ng nasabing impeachment court. Ibig mo sabihin, hindi pa man nakakapagsimula yung boxing, tapos na. Pag na-dismiss yan, wala na, yun na yun. Tapos, yes, meron ng on ground of technicality, maaaring hindi na kagad matuloy ang nasabing impeachment trial. Kasi kung wala nga jurisdiction, kasi wala pa tayong ganyang uri ng kaso, wala tayong president. Tama. Na mga issue tungkol sa bagay na yan. Bakit ang ating Korte Suprema ay hindi pa nakakapag-desisyon tungkol sa mga ganitong uri ng issue. At for the first time, nagkaroon ng ganitong impeachment case na itatawid sa susunod na Kongreso. Kaya yan ay isang malaking issue na paglalabanan nila kapag nagsimula na yung impeachment trial na yan. Saka isa pa, malaki rin factor yung sinasabi na hindi nakikialam si Pangulong Marcos sa bagay na yan. Kaya yung mga bagay na yan ay bibigyan din ng consideration ng defense panel sa paghahain nila ng anumang motion para ma-dismiss kagad ang nasabing kaso. Attorney Romy Mac, hindi ba uubra na parang sasabihin ng mga senador na ay teka muna, hindi naman kami lahat dito eksperto, hayaan natin ng Supreme Court magsasabi muna, magro-rule kung yan ba ay pwedeng tumawid o hindi? Well, depende yan doon sa mga senador. Sila mismo magsasabi kung pwede o hindi. Pero sabi ko nga lagi, the Constitution did not make babies out of these senators na kapag kami konting problema, dapat pa magpunta sila sa Korte Suprema. So baka sabihin sa kanila ng Korte Suprema, yan ay inyong rules and regulations yan. Yan ay nasa inyong rules. Kasi maliwanag naman kasi doon sa Rule 123 ng nasabing rule ng Senado, na all pending matters and proceedings shall be terminated in the old Congress. But the new Congress may take over the said matters, but they will be treated as if they were filed for the first time. Nang ibig sabihin, yung lumang Senado, lahat ng kanilang mga pending issues, lahat ng pending cases,
terminated yun pagkatapos ng lumang Senado yan. Tama. Sa susunod na Senado, pwede lang ibalik yung mga nakapending na yun, pero ituturing yun na parang bagong kaso lamang. At dyan ngayon papasok yung issue na kung ito ay bagong kaso, itong impeachment na ito, hindi ba ituturing ito na pangalawang impeachment case laban kay Sara na ipinagbabawal ng ating saligang batas? Tama. Yan ngayon ang magiging issue sa ating mga senador. At pag sinabi ng majority ng mga senador na wala kaming jurisdiction, tapos na yung boxing. Tama, tama. Pero hindi ba ang tinutukoy naman dun sa tapos na ang lahat is yung law-making power ng Senado? Kasi ibang power naman pala itong impeachment. Wala namang distinction eh. Walang distinction. Sa rules na yun, nakalagay doon, all pending matters. Okay. Remember, hindi pangkaraniwan ang word na yun. All pending matters and proceedings. Aha. Ayan ang words na shall be terminated. Kaya yun ang pinag-uusapan doon. Lahat ng bagay na nakabinbin sa Senado ay ituturing na tapos na. Maliban na lamang kung ito'y tatanggapin muli ng bagong Senado. Pero ituturing na bagong kaso. Kaya tulad na sinabi ko, yun ang magiging dahilan para sabihin na hindi pa pwede magkaroon ng second impeachment within a period of 1 year against the same impeachable official. Baba pa natin, Attorney Romy Mac. So sinasabi mo, pagdating halimbawa ng July, o di magsisimula na yung 20th Congress, di ba? Yung mga bagong halal na senador nandun na, ang gagawin lang ng Vice President, magfa-file siya ng motion to dismiss kasi tumawid nga. So by simple majority lang, kayang i-dismiss yung impeachment complaint. Yes. Kayang i-dismiss yan by simple majority. Wow. Hindi kailangan ng 2/3 vote yan. Hindi kailangan ng 16 votes. Pero simple majority lamang yan. Kaya yun ang magandang abangan natin yan kapag nagsimula na yan. It is a matter of strategy among lawyers. Sapagkat kung yan mga available na remedies, pwedeng gamitin yan. At marami rin nagsasabi na ito nga ay maaaring ihain sa Senate Impeachment Court sapagkat ito ay bagong issue. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong uri ng kaso. Opo. At yan ay maganda talagang madesisyon ng kagad sa lalong madaling panahon para ang issue ito ay matapos na. Saan kailangan niyang boto lang para ma-dismiss? 13. 13 lamang. Oo, 12. Pag 12 ba, dismiss din yun? Ay, hindi ba kailangan 13 sila? 13. Pag binilang mo ngayon, mukhang makakakuha siya ng 13, ano? Marami. Alam mo, medyo very dynamic ngayon itong composition. At iba't iba, nagagaling sa iba't ibang partido ito. Kasi walang magsasabing na ito ay nasa administration o nasa opposition. Kasi may mga independiente dyan, na maaaring very, very important yung kanilang mga botong yan. Opo. And they will tilt the balance between winning and losing the said case. So, isa na lang, kung ikaw ay ang abogado para sa panig naman ng taong bayan o ng Senado, for that matter, ano ba remedyo? Pag ganyan na, mukhang ganito ang strategy ang gagawin sa atin para ma-dismiss. Anong remedyo? Well, kailangan dyan magaling ang presentation kaagad sa unang saltada. Kailangan yung maganda yung presentation ng kailang mga ebidensya at pagpapatunay na talagang ito ay a winning case for the prosecution. Pero kung ang ipipresent nila dyan ay medyo alanganin at walang basihan kaagad, baka mahirapan kagad sila sa unang bugso pa lamang ng nasabing trial. Kaya it's a matter of presentation between the prosecution and the defense panels. Ayan. So sabay-sabay nating aabangan sinasabi sa inyo ni Attorney Romy Mac sa prosecution, ng mga mambabatas, hoy, galingan nyo! Hindi pwedeng lalamya-lamya, galingan nyo. Sa umpisa pa lang, galingan nyo. Nag-aabang kasi ang taong bayan ito bagay na ito. Siyempre, yung mga defense, siyempre gagawa sila ng paraan. Yung prosecution naman, siyempre ilalahad lang. Para itong jury system, makikita mo rito ngayon ang galing ng presentation. Ibang-iba ito kasi sa trial sa korte. Ito yung mga rules of court, mga rules of evidence of presentation. Minsan nag-waive dito kasi may sariling rules ang Senate Impeachment Court. Okay. Yung rules of court may magagamit lamang yan in a suppletory character. Nang ibig sabihin, kung walang sapat na panuntunan ang Senado, maaari silang kumonsulta sa rules of court at yun ang pwede nilang gamitin. Malamang matatalakayan mamaya kasi may press con si Senate President Chis Escudero mamaya alas 10 sa Attorney Romy Mac. Makinig tayo, malamang madidiscuss yan yung issue na itong binring up mo. Thank you, Attorney Romy Mac. Mabuhay ka.